every Sunday we come here, we develop and we stir our hearts to love God more and more. Amen? By listening to the Word of God, lalo tayo nai-love sa Panginoon, marami tayong nakukuha, marami tayong na-affect sa life natin. And of course, lalo natin minamahal ang Biblia, hindi lang ang ating Panginoong Jesus. Now, I'd like to open a Bible verse right now. John chapter 1, starting from verse 1 to verse 5. Gusto ko po muna magsimula dyan sa verse na yon. And I will give you 3 important words na pag nauwi mo to, this is so powerful that would change and transform your life. Whether you are a first-timer o matagal ka na sa dulos, itong 3 salita na to ay napakahalaga. Okay? Ready na ba kayo? Okay, babanggitin yung salita. Number 1, the importance of the word. Yung salita na, yung salitang word. Number 2, the importance of the word light. And then the importance of the word darkness. So word, light, darkness. Itong 3 salita na to, pag nakuha mo to, malaki ang mangyayari sa'yo. Pag hindi mo to nakuha, malaking damage ang mangyayari sa'yo. Okay, ano ulit yung salitang yon? Number 1, word. Siguro dapat lumalim yung pangunawa natin sa salitang word, yun ang ibig sabihin. Pangalawa, light. Eh nakalagay pa naman dyan, we are the light. Ano ba yan? Tayo po ay mga plus light ng sanlibutan. Yung ba ibig sabihin ng light? Bakit tayo light? Mayroon bang darkness? Bakit may brown out? Tayo ang bumbilya? Ganun ba tayo? Ano ba ibig sabihin yan? So if you don't understand what we are talking about light, and then you don't understand what is the meaning of darkness, naku po, isa sa pinakamalaking concern ko yung aking mga anak. This morning, I was talking to my daughter Tracy, nandun po kami sa kama. Sinasabi ko sa kanya, anak, alam mo ba ibig sabihin ng darkness? Dad, ano ba yung darkness? Then I explained to her. Anak, alam mo ba ibig sabihin ng light? Hindi po, Dad. So anak, eto ang light. So kaninang hapon, pagdating ko po dito, tinanong ko siya, ano ibig sabihin ng darkness, anak? Sabi niya, Dad, ignorance. She began to understand yung mga important words. Hindi mo naman kinakailangan marami kayo ituro sa anak mo. Ang mahalaga, alam niya yung sinasabi mo sa kanya. So hindi po mahalagang kahit mag-preach ako Sunday dito, hindi mo naman naintindihan. Wala rin. So hindi ako magpapadami ng salita, kundi konti lang. 3 salita lang. Ano yung unang word? Word. Pangalawa, light. Pangatlo, darkness. This is too important. Okay? So let's start reading the book of John, chapter 1, verse 1. Ano po sabi ng Bible dito? Let's start from this. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ilang word pinaulit-ulit ang salita na yan. Kung titingnan nyo po, in the beginning was the Word, isa. And the Word was with God, pangalawa. And the Word was God, pangatlo. So sa isang verse, may 3 beses na binanggit ang salitang Word. Now, kami pong mga pastor, meron po kaming pinag-aaralan na hindi po na pag-aaralan na maraming paaralan. Meron kaming special subject na tinatawag na Hebrew language, Greek language na pinag-aaralan po namin. So pag kami po nagbabasa ng Bible, we are not reading the Bible based on English translation. I read the Bible usually from Greek translation. So si Bishop Oriel po kahit papano, marunong po ako mag-Greek language. Kaunting meron din po akong alam sa Hebrew language. Ang pagkakasulat po ng New Testament, either yan po ay Aramaic o Greek. Tinatranslate lang natin sa English. Unfortunately, habang tinatranslate po yung Greek patungo sa English language, lumalabnaw yung ibig sabihin. Parang ganito. Nung binabasa na natin sa English language, ano kaya ang itsura niyan sa Greek language? Now, yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Para makita nyo kung bakit mahalaga yung word. Ito po yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, ano yung word na yan? Sa salitang Griego, ito po ay logos. Parang ganito. In the beginning was the logos, and the logos was with God, and the logos was God. Yun ang ibig sabihin. So yung salitang word, ibig sabihin nun, logos. Come on, say that word, logos. Another meaning ng word is rhema. Yung rhema word ay hindi po logos.
Pero ang ginamit po dito ay hindi rhema, but ang ginamit po niya ay logos. Now, tanong, ano ba ang ibig sabihin ng word o ng logos dito sa John chapter 1 verse 1? Logos means expressions of an idea. Okay? Expressions of an idea. The word means expression of an idea. Logos means expressions of an idea. What kind of idea? God's idea. Come on, say that word, God's idea. So ito, isa po pala, ang word ay isang expression ng isang God's idea. So para pag binasa mo ganito, in the beginning was the expression of God's idea, and the expression of God's idea was with God, and the expression of God's idea was God. So parang sabi ko, may iba yung meaning ah. Now, pagdating sa verse 2, lilinaw po ito ng konti. Sabi po ng verse 2, He was with God in the beginning. Sino yung sinasabi doon? Yung word. Sino yung word na yun? Sa simula pa lang, naroon na ang God's idea. Nakita nyo? And then verse 3, through Him, yung God's idea na naging word, na naging Jesus, through Him all things were made. Without Him, nothing has been made that has been made. And then verse 4, in Him was life. The expression of God's idea, the word, in Him was life. And that life was the light, say that word, light of mankind. What is the light? Light means knowledge. Say that word, knowledge. Ano ibig sabihin ng word? Expression of an idea. Shortcutin na natin, God's idea. Okay? What is the word? God's idea. So Jesus, when He became flesh, is God's idea who became flesh. Now, sabi ng Bible, light is knowledge of God. Say the word, knowledge of God. So, word means God's idea, light means knowledge. Now, pagdating po ng verse 5, eto na. The light, ano ang light? Knowledge of God. The knowledge of God shines in the darkness. Ang darkness po, ibig sabihin yan dyan, ay ignorance. Sorry, hindi yan brown out o black out, na walang ilaw, walang power. Ano ibig sabihin ng darkness? Ano ibig sabihin ng darkness? Ignorance. Come on, say the word, ignorance. Meaning to say, may mga tao, pag sinabing you are living in darkness, ibig sabihin, ignorant yan. So sabi ng Bible dito, the light, ano yung light? The knowledge of God shines in the ignorance. Yun. The light shines in the ignorance, and the ignorance has not overcome it. Yung knowledge of God, hindi matatalo ng ignorance. Kaya pag dumating ang knowledge of God, takbo, mawawala ang ignorance. Okay? Now, sino po nakaunawa nung pinapaliwanag ko mga letters para maipaliwanag ko po itong mabuti? Again, what is the meaning of the word? God's idea. Ano ibig sabihin ng light? Knowledge. Ano ibig sabihin ng darkness? Ignorance. Now, pag nadinig nyo ang darkness, ignorance yun ha. Now, sino ang prince of darkness? Sino? Satan, ang title nun, Prince of Darkness. Alam niyo ibig sabihin ng prince? In the Bible, the word prince means ruler. Ruler. Ruler siya ng ano? Darkness. Ang ibig sabihin, ganito ng, pag sinabi sa Bible siya, ikaw, si Satan ang prince ruler ng darkness. Ibig sabihin nun, nirurule niya yung mga tao. Oh, hallelujah. I hope you see this. The level of your ignorance will be the level of rulership of Satan in your life. Kapag tatanga-tanga ka sa Word of God, doon ka narurule ni Satan. Pagtanga ka sa Bible.
You need the light. You need the word, the knowledge of God. Alam mo talaga yan. Because your only protection from the rulership of the devil is you should never be ignorant about the knowledge of God. Naintindihan niyo ako? Bakit maraming tao nahihirapan sa kanilang buhay? Tignan niyo, bigyan kita ng mga sample ng mga nasa darkness. Galing ako doon eh. Nung ako po ay bata, at the age of 21, nandun po ako sa dilim. Pag sinabi kong dilim, ganito buhay ko. Nasa dilim, ano ako? Nasaan ako? Nasa ignorance. Bishop Oriel, when I was young at the age of 10, nasa ignorance akong atmosphere. Hindi pa ako Christian eh, so nasa darkness ako. Pag sinabi ko nasa darkness ako, ignorante ako. Alam nyo ba, naranasan kong inuutusan ako ng halaman? Sinusunod ko. Nasa kontrol ako ng mga halaman. Nagchochongki ako kasi nun eh, yung mga damo. Wala akong magawa, sumusunod ako sa kanya. Eh siyempre, ignorante ako, talagang patatakbuhin. Kaya pag adi ka, ang nagpapatakbo sa'yo, halaman lang ang katapat mo. Tatangahin ka talaga ng drugs eh. O, sino sa inyo pinapatakbo ng grapes? Alam niyo ibig sabihin ng grapes? Yung grapes, yun ang nagiging ano? Nagiging alak. Pag tatanga-tanga ka, yung grapes, magpapatakbo ng buhay mo. Kakita mo araw-araw, hindi mo mapigilan, hinahanap mo si grapes. Pag sabi ni grapes, inom! Laklakers ka ngayon, di ba? So may mga tao, pinapatakbo ng grapes. Bakit ka pinapatakbo ng grapes? Kasi ano ka? Ano ka? Ignorant. I told you, when you are living in darkness, the level of your ignorance will be the level of satanic control in your life. Kaya ang ayaw na ayaw ni Satanas, yung mga taong nagbabasa ng Bible, yung mga umaaten ng Sunday service, yung mga nagde-daily devotion, yung mga nagsesell, yung mga nagpupunta ng Pepsol. Kasi pag pumupunta ka doon, naiinis si Satanas kasi pumapasok yung mga light, yung mga knowledge of God, yung mga God's idea pumapasok sa iyo. Kaya ayaw na ayaw ni Satanas na nagsisell group ka. Tili mo katabi mo, kaya hindi na nagsisell yan. Ayaw na ayaw ni Satanas na pupunta ka doon sa mga Pepsol training kasi ang daming knowledge of God na bumubuhos doon. Kaya kita mo, wala ka na sa Pepsol ngayon. Layo lang nga, ayaw na ayaw kanyang makikinig. Faith comes from hearing and hearing the mali. God's idea. Di ba sabi ko nga, may hearing the word. Ano yun? God's idea. That every time, taga mo na, sa totoo lang ngayon, habang nagsasalata ako, I'm dispensing God's idea right now. Amen? Tama? Sino sa inyo naisip mo? Meron ba dito dumating, nakakalaklak mo lang kagabi? Sabi mo siguro pag upo, grabe naman yung grapes na yun, pinaandar ako kagabi ah. You see, tatanga-tanga ka kasi, ignorante ka, ngayon, biktima ka ng grapes. Galing ako dyan. Pero, the light shine upon me. I am no longer under the influence of darkness. Nagmamariwana ako. Pag sinabi nagmamariwana, yung mariwana po isang halaman yon. Tapos binabalit mo dun sa, sa foil ng paper. Titirahin mo yon. Hindi ka makagalaw pag wala kang mariwana. Kasi nga po, pinapatakbo na ako ng halaman. Tingnan mo yung katabi mo. Sino rito? Halaman lang ang katapat mo. Ha? Di ba parang nakaka-insulto naman? Wala kang magagawa, ignorante ka eh. Amen. Alam mo kung paano ako nakalaya sa damo? Sa kontrol ng halaman? Paano ako nakalaya sa kontrol ng grapes? Faith comes from hearing and hearing the idea of God. Sa God's idea. Now, nagsisimula po ako dyan kasi gusto ko makita ninyo yung tatlong important words. So, ngayon, review natin. Word means God's idea. Light means knowledge. Tama? Darkness means, yung tatlo na yan, araw-araw, kakalabit sa'yo yan. Ha? Mamayang gabi, uwi ka na. Pag uwi mo, parang gusto kong magyose. Sasabihin na naman sa'yo ng Word of God, gusto mong alipin ka pa rin ng halaman? Ay, ayoko. Bakit? Hindi na ako ignorante. Ako ay alipin ng aking Panginoon na gumawa sa akin. I will never be ruled by halaman. Magtataka si Satanas, hindi ka niya makontrol. Bakit? You shall know the
truth. And the truth will, what? Set you free. The word truth is the same word. You shall know God's idea. And God's idea will not make you ignorant. Kaya yung hindi nagbabasa ng Bible, yan ang biktima na Satanas. Kaya nga sabi ko sa inyo, the level of satanic control in your life is according to the level of your ignorance of God's idea. Kaya yung mga hindi mahilig mag-devotion, magbasa ng Bible, malapit ka sa kuko ng ruler ng ignorante. So, sino sa inyo ayaw niyong magpakontrol kay Satanas? Pastor, ayoko pong maging under rulership ni Satanas. Ano gagawin mo? Di may gagawin kang tatlo. Tatlo gagawin mo. Number 1, go, get, and build. Kinakailangan para ma-build ang life mo not under the rules of the devil, you have to go. Ano yung go mo? Meron ka dapat lugar na pinupuntahan para makaget ka ng mga knowledge of God na yon. Ako po, pastor na po ako. But I have to go to my daily devotions. I have to go to read my Bible every day. Because I don't want to become a victim. So daily I read my Bible, and every time I read the Bible, I want to get God's idea. Naintindihan niyo ako? This is so important. Araw-araw po in-encourage ko ang mga taga-dulos na ang Biblia, makinig po kayo mabuti, iba sa inyo mabibiktima lagi ni Satanas. Si Satanas po, meron siyang kakayanan na dalhin kayo sa ignorance. At pag kayo ay merong ignorance, doon lang siya nakaka-rule sa life mo. Huwag niyong isipin na si Satanas hindi kayo marurule. The moment you don't know your word, the moment you don't know the Bible in your life, doon po nagro-rule si Satanas. 33 years na po akong Kristiyano. Ang dami ko pong experience ng darkness sa life ko. Kahit ako'y Christian. And then I really discovered that kinakailangan pala every day of my life, maingat pala ako kasi every time na ini-ignore ko ang Word of God, nagiging ignorance ako. Ignoring the Word of God will leads to ignorance. Because ignorance of the Bible means ignorance of God. So do not ever let your life to live without the knowledge of God. Kaya po dito po sa Dulos, meron tayong cell group. Ano purpose ng cell group? Doon po kasi dinidispense yung truth. Doon dinidispense yung knowledge. Doon dinidispense yung mga God's idea. Marami dito dati magulo buhay. Pero ngayon nakita ko maayos na sila. Kasi lagi silang nagsisell, lagi silang nagsa-Sunday service, lagi silang nagde-devotion, lagi silang nagte-train. Dahil nandun sila sa basic lifestyle na yon, nape-preserve sila at napoprotect. Why? Because mayaman sa God's idea. And I noticed this, yung mga nawawala sa church, ang number 1 polling point nila, na-detach sa connection doon sa knowledge. Na-detach yan sa knowledge, na-detach yan sa God's idea, dahil wala na siyang God's idea, wala na siyang knowledge of the Bible, magtataka siya, unti-unti na nakokontrol na siya. Why? Bumabalik sa ignorance. Bakit may mga Kristiyano nagsasuffer? Ba't may mga Kristiyano nahihirapan sa buhay? Because hindi ho na-establish yung God's idea, yung knowledge of God sa kanilang life. Mas hinayaan nilang ignorante sila sa salita ng Panginoon. Hinayaan nilang control. Remember this, the level of satanic control in your life is according to the level of your ignorance. Paano kung ang level ng ignorance mo to the max? Di ang control sa'yo, to the max din. Ganun yun Bakit? Tinawag siyang Prince of Darkness, Ruler of Darkness. So nagko-control siya sa mga taong may ignorance sa Bible. Kaya nga, sa hapong ito, prayer ko, makonvince ko kayo na huwag kayong lalakad sa darkness. Okay, nabibigyan ko kayo ng isang illustration ngayon. Merong isang pinakamahirap na trabaho. Ito, kung tatanungin kita, ano ang pinakamahirap na trabaho?
palagay nyo, ano pinakamahirap na trabaho? Well, nung binabasa ko po ang Bible, merong isang nag-struggle, nahihirapan sa kanyang trabaho. Sa 2 Chronicles, chapter 1, verse 10, isa po itong hari ng pangalan niya Solomon. Nahihirapan siya. Alam mo, pag tatay ka, mahirap maging tatay. Pag estudyante ka, mahirap maging estudyante. Pag nagtatrabaho ka, mahirap maging estudyante. Ang trabaho nito, hari, king. Paano ko maghahari sa isang bayan? Dito mababasa sabi niya. Sabi niya, give me what? Give me wisdom and God's idea. Yun, yung knowledge na yun. Yung word na sinasabi ko, yun ang gusto niya. Bigyan mo ko ng wisdom and God's idea that I may lead these people, for who is able to govern these great people of yours. Tingnan niyong mabuti yan. Yung mamang hari, na-realize niya, naku, ang hirap pong mag-hari. Paano ko i-govern ito? Lahat tayo, makakaranas, ang hirap mag-aral. Ang hirap pala ng buhay, may asawa. Ano solusyon? Ano hiningi mo? Pera. Di ba sabi siya yung isan? Kaya ka mahirap kasi ang hinahanap mo pera. Ang maalwa ng buhay, ang hinahanap nila, God's idea. Ang mayayaman ang naghahanap ng idea. Ang mahihirap, hinahanap pera. Ang mahihirap, walang hinahanap yan, kundi puro pera. Pera, 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 pera. Pero hindi sila naghahanap ng knowledge. Hindi sila naghahanap ng God's idea. Kaya na-bless ako sa mga taga-Dulos. Sa Dulos, kahit mahihirap, hindi pera ang hinahanap. Hinahanap ang Diyos at humihingi ng knowledge of God. Yan ang mga taga-Dulos. Kaya yung maraming mga taga-Dulos, nakalusot. Kumbaga sa nakalipas ang kahirapan. Umasenso buhay. Ito, hari. Hindi biro maghari. Pero sabi niya, ang hirap magpatakbo ng isang kaharian. Pakiusap naman, Panginoon, ang sabi niya, give me wisdom and God's idea that I may lead these people, for who is able to govern this great people of yours. Sino makakapag-lead ng bayang ito? Lord, kung ako din lang paglilid mo, tulungan mo ko. Bigyan mo ako ng wisdom at God's idea. Sino sa inyo nararamdaman ngayon? Sino din nakakaramdam ng pressure? Naku, 3 na anak ko. Kamag-alala, may idea dyan si Lord para sa iyo. Amen? At sino itong babagsak na naman ata sa klase? Huwag kang mag-alala. Mayroong idea si Lord. Sabi mo, huwag kang mag-alala. Sabi mo, may wisdom at idea si Lord para sa iyo. Ha? O, tingnan nyo to, ha? Dito ko natutunan na ang mahihirap, umahanap ng pera. Pero ang mayayaman, ang mga matatalino, umahanap ng God's idea. Verse 11, tingnan nyo verse 11. God said to Solomon, ito nakipag-usap ang Diyos, si Lord nagsalita, since this is your heart's desire, you have not asked for wealth, possession, or honor, nor for the death of your enemies. And since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge. Tama? Hindi daw siya humingi ng ano? Hindi siya humingi ng wealth, hindi siya humingi ng possession, hindi siya humingi ng honor, hindi siya humingi ng death ng kanyang enemies, not even ask for long life, but ang hiningi mo lang sa akin, wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king. Verse 12. Ano sabi ng Bible? Therefore, galing no? Wisdom and knowledge will be given you. And I will also give you wealth, possessions, and honors such as no king who was before you ever had, and none after you will have. Tintinito. Nabasa nyo? Since na hindi ka humingi ng wealth, ng possession, ng honor, bibigyan kita ng knowledge at wisdom. Pero yung hindi mo hiningi, bibigay ko na rin sa iyo. Grabe, sarap naman nun. Di ba? Kayo, hingi ka ng hingi, walang dumadating. Kasi mali hinihingi mo eh. Ano dapat ang hinihingi natin? Wisdom and knowledge. Kailangan natin ng light.
Kailangan natin ng God's idea. Kailangan na natin ng knowledge of God. And tamad mo magbasa ng Bible. Ha? Ang tamad mong sumama sa training ng Bible. Ang tamad mong umatin ng Sunday. So ano hinihingi mo ngayon? 5 lang. 5 lang. Atik, datong, kwarta, salapi, pera, may pang-anim pa. Money. Yun lang hinihingi mo. Atik, datong, kwarta, salapi, pera, money. Sabi ni Lord, ba't ka ayaw humingi niyan? Dear Lord, nahirapan po ako. Ang daming tao nito. Paano ko ito patatakbuhin? Bigyan mo na lang ako, Lord, wisdom tsaka knowledge. Yung knowledge na yun, God's idea yun eh. Bigyan mo, Lord, ako ng idea. Bigyan mo ng mga idea. Alam ko, mahirap to, pero pag binigyan mo ako ng idea, magagawa ko na to. Di ba ang ganda sabihin niyan? Lord, mahirap lang ako, yung aking pinag-aralan, pero Lord, bigyan mo lang ako ng isang idea. Lord, mahirap pa ano itong pamilya ko, pero bigyan mo ako ng idea. Ganyan ba kayo magtanong? Ha? Di ba ganito tayo? Lord, bigyan mo naman ako ng number para tumama ako sa loto. Pati number, hiningi pa kay Lord eh. Lord, sana tumama ako sa sweepstakes. Hindi, tanong ko sa inyo, sino sa inyo mula sa puso nyo, alam mo, nahihirapan ka, hindi mo malaman ang gagawin mo. Alam mo ba, sa bigat ng problema mo, katulad ni Solomon, kaya nga sabi ko sa inyo, ano pinakamahirap na trabaho, di yung maghari. To become a king is the most difficult task. Right? So anong solusyon niya sa kanyang difficulties? Wisdom and knowledge. Tingnan mo yung katabi mo. Pag yan nalaglagan ng liwanag, maniwala ka. Pag natanggal yung ignorance niya, milyonaryo yan one day. Amen. Yung katabi mo, pag nalaglagan lang yan ng wisdom and knowledge, maniwala ka, tanggal sa squatter area yan. Amen. Sino niniwala? Kikilos ang banal na kasulatan sa buhay natin. Amen. Palalayasin ang darkness. Palalayasin ang ignorance sa buhay natin. Pangit naman, no? Christian ka tapos ignorant ka. Pangit, no? Dapat pag Christian ka, ang number 1 heart desire mo, alin? Knowledge of God. Yung pagkaalam ko sa mga idea ng Panginoon. Lahat ng problema nyo, may sagot sa Diyos yan. Ang sagot dyan, yung idea ng Diyos, paano mo isosolve yan? Pumunta sila sa Jericho, hirap na hirap sila. Lord, paano ko ito gigibayin itong Jericho wall na yan? Sabi ng Panginoon, bigyan kita ng idea, ito idea mo marchahan mo ng 7 beses. Mamarcha lang. Mamarcha mo lang 7 beses. Sa ika-7 araw, 7 beses So 1 to 6, isa-isa lang. So nagmamarcha sila. Is this a good idea, do you think? Sinabi ni Lord, good idea yon. At the 7th day, grabe, umikot sila ng 7 beses. Then, as they shout, alam niyo nangyari? Bumagsak yung wall. Sabi nila, sabi siguro ni Joshua, I told you. Kasi sa natural, hindi mo makiwa. Paano matatalo ang kalaban sa kakamarcha? Pasensya ka na. Iba ang God's idea sa your own idea. Are you listening? Kaya wala kayong problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos. Ang problema sa'yo, kaya hindi masolve, you are in darkness. You are ignorant. Walang pumapasok na God's idea sa'yo. Why? Because you would rather stay in darkness, deciding to be in darkness, instead of coming to God like Solomon and look and desire the knowledge and the wisdom that comes from God. Walang maghihirap dito. Wala rito mananatilang pulpul o purdoy. Walang mananatilang ganyan. Tingnan mo katabi mo. Asensyo yan. Sabi mo lang, get out of darkness. Sabi mo sa katabi mo. Alis ka lang sa ignorance mo. Amen? Totoo po yun. O yung next verse, sunod mo yung pangalawang verse po, ano po sabi dito? Ang ganda po kasi nito Sa Hosea chapter 4 verse 6, ito po. Hosea chapter 4 verse 6, ang ganda niyang verse na yan. Ano sabi dyan ng Hosea 4:6? Ang ganda My people are destroyed from lack of God's idea. Yun ang ibig sabihin noon. Sino natututunan ng mga vocabulary ng Bible? Pastor, yun palang ibig sabihin ng word na yan?
Knowledge of God pala yan. Ibig sabihin, light pala, knowledge of God. God's idea pala. Yung word tsaka light, pareho lang pala yan. So my people are destroyed from lack of knowledge. Why? Because you have rejected knowledge. Wawasa ka. I also reject you as my priest because you have ignored the law of your God, yung word of God ng Panginoon. I will also ignore your children. Ayun. Kaya maraming may hirap ng mga tao. Winasak sila not because walang pera. Winasak sila not because walang pag-aaral. Hindi o. Nawasak sila dahil sa lack of God's idea. Kaya pag kayo mag-asawa, mag-uusap kayo mag-asawa. Sweetheart, pagdating sa salita ng Panginoon, postpone lahat. We need God's idea. Amen? Amen. Pag ikaw ay estudyante, pupunta ka sa kuneta, nalalayuan ka. Anong gusto mo, malapit na darkness o malayong liwanag? Ano gusto mo? Sabihin mo. Ha? Gusto mo malapit, madilim naman. Eh sa malayo ka na, kahit malayo, may liwanag ka namang makukuha. Dahil sa totoo lang, totoo ba na pag nagpupunta kayo dito, nakakakuha kayo ng God's idea? Taas yung kamay yung nakakakuha ng God's idea. Ha? So you have to learn how to go. Sabi mo sa kapatid mo, go. Sa pangalawa mo, get. Yan buhay, ganyan naman. Mga kapatid, ganyan talaga. Hanggang sa pagtanda mo, go ka ng go ka, para ka. Ang goal mo ng going is to get. Because every Sunday, as you come to Cuneta Astrodome, naniniwala ako, mapupuno ito because the Lord will fill with this place with the knowledge of God. Pupunta tayo dito every Sunday because God is dispensing God's truth. Yung lahat ng makukuha niyong mga teaching dito, it becomes an idea. Okay? Sino rito yung nagpapasalamat sa banal na kasulatan ng ating Panginoon? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang mga banal na kasulatan. Sabi po ng Bible sa Psalms 119 verse 66. Ano po sabi dito? Teach me what? Teach me what? Knowledge and good judgment, for I trust your command. Yung psalmist na to, si David to, hari na to. Pero sabi niya, turuan mo ako ng mga idea mo, Lord. Ang galing na, yun ang ibig sabihin nun. Lord, turuan mo ako ng mga God's idea, Lord. And good judgment. Hari ako eh. Because I trust your command. Imagine mo, ito, hari, umihingi ng turuan mo ako. Eh, iba sa atin, di nga tayo nakaabot sa isang magandang kalagayan eh. Hambog na tayo, ayaw natin lumapit para humingi ng knowledge. No? Alam nyo, hanga ako sa inyo. Yung pagdating nyo po dito at pag-upo, isa na pong palatandaan na nagpapakumbaba kayo sapagkat gusto nyo makadinig para maturuan tayo ng mga God's idea na kailangan natin. Alam mo ako po, 29 na po akong taong pastor. Alam ko po yung sinasabi ko. Ang pag-asa lang po natin pare-pareho, yung God's idea. Malulunasan ang kahirapan natin, bibigyan tayo ng God's idea. Malulunasan yung mga paghihatoy sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng mga bagay na kaalaman para masolve po yung ating kalagayan. Wala pong mananatiling mahirap. Wala pong mananatiling nagpipighati. Walang mananatiling mag-struggle. Basta't hanapin nyo, Lord, turuan mo ko ng knowledge. Bring the light in my darkness. Pilitin mo, kapatid, makakawala ka sa darkness, sa ignorance na kinokontrol sa iyo ng kaaway. Pag nakalaya ka dyan sa ignorance na yan, doon mo lang makikita yung liwanag. Because only the knowledge of God, only God's idea can dispel ignorance or darkness in our life. Kaya nga po, no knowledge, automatic ignorance yan. But with that knowledge that comes from the Word of God, madidispel po agad yung ating mga ignorance. Amen? Psalms 139 verse 6. Ano po sabi dito? Psalms 139 verse 6. Ang sabi po dito, such knowledge is suwat
wonderful for me. Too lofty for me to attain. Ganda ng mga verses na to, no? Ano sabi niya? Panginoon, yung knowledge of God, Lord, yung God's idea is too wonderful for me. Yan ang naramdaman ng psalmist, oh. Lord, yung Lord, yung word mo, yung knowledge na ini-impart mo sa akin, it's too wonderful for me. Wow. Ganyan ba nararamdaman nyo pag sino sa inyo nakakaramdam ng verse na yan ngayon? Galing ng tinuturo ni Bishop Uriel. It's too wonderful. Sino nakakaramdam na ganun? Taas yung kamay. Pag ganun pala ibig sabihin nun, kaya pala ako nakokontrol ng demonyo kasi hindi pala, ngayon alam ko na, sino rito nararamdaman mo, hindi na makakaulit sa iyo demonyo. Ha? Hindi na makakakontrol. Bakit? Lord, alam ko na, knowledge of God ang kailangan ko. Alam ko na, God's idea ang alam. Hindi na ako magiging ignorante. Kaya ngayon ang prayer mo, God, such knowledge is too wonderful for me. Ito pa matindi, too lofty for me to attain. Wala ka niyan, ibig sabihin, siya lang meron yan. Siya lang makakagawa niyan. Pero binibigay siya sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. Proverbs 1:7. Ano po sabi ng Proverbs 1:7? The fear of the Lord is what? The beginning of knowledge. Ganda po ng verse na yan. But fools despise wisdom and instruction. Natakot yung Diyos, sa takot sa Diyos, yan ang simula ng mga matitinding God's idea. Ha? Yung iba sa atin, nagdinegosyo pala, nagbabalak ng manloko. Ha? Pag kayo nagdinegosyo, yung mga nagsisimula, proteksyonan nyo sarili nyo sa wisdom. Yung iba kasi, pag nagsisimulang nanggugulang na kaagad, nang aargabyado na kaagad, mamayang konti, sira business mo. Kasi hindi ka nag-ooperate sa wisdom eh. Sa lahat ng nenegosyo, wag muna kayo magmamadaling yung pisong puhunan mo. Gusto mo mag-1 billion na kagad. Huwag ka magmamadali. Siyempre, dahan-dahan lang muna yan. Kaya dahan-dahan kasi pinaplano mo, dahan-dahan kasi ayaw mo makasugat, dahan-dahan ayaw mo mga abragabyado ng tao. So, hindi ka basta-basta makakapasok ng bilisan. Nag-ooperate ka kasi sa God's wisdom. Amen? Huwag kayong magmamadaling yumaman. Yung iba naman kasi kagagraduate pa lang sa sobrang yabang. Pati yung gulong na hinahanginan, pati yung utak pinahanginan. Eh di sa pool ka ngayon. Hindi kayo basta-basta yayaman. Dahan-dahan yan kasi kumukuha ka pa. Di ba? You go, you get, and then you will build. Ganun ang prinsipyo. Every day I will go to God to get something, some materials that I can build for my life. Ganun po yan dapat. So kinakailangan, kung kayo po yung magninegosyo ngayon, dahan-dahan, huwag kayo magmamadali. Yung iba kahit makapanloko, basta madali pera, bandang huli, kulong. No? Pagkakulong, lalabas. Pagdating, kaso-kaso, nako, hindi ka na makapagpakita. Ha? Minsan may mga taong pagka konting kita lang, nagpapasikat na, yung pala utang, bandang huli, kulong. Eh bakit? Saan mo kinuha yung idea mo na yan? Sa'yo lang, sarili mo. Pero hanga ako doon sa mga ibang Christian na narito, no? Yung nagsisimula na mag-business, napaka-simple lang, hindi mo na nagyayabang, dahan-dahan lang. Pero ngayon, kumikita na ng 50 mil isang buwan, 100,000 isang buwan, hindi yan maporma, dahan-dahan lang eh. Kasi alam niya, yung mayabang, hindi God's idea yon. Ha? Yung kita 10, gastos 15, hindi idea ng Diyos yun. Tama? So nakita ko yung mga taga-dulo, so yung mga nagninegosyo dito, dahan-dahan. Nako, wala silang sinisira. Sa mga kontrata nila, hindi sila nasisira. Sa mga business dealings nila, walang naargabyado. Kasi galing sa God's idea eh. Pero, si Satanas sisingit. Babagsakan ka ng ignorance niyan. Pag napunta ka dun sa level ng darkness, yun na. Lolokohin mo na yung kliyente mo, iisahan mo na yung mga kliyente mo. Mamayang konti, baon ka sa utang, kulong ka, hirap ka. Bakit? Because you don't follow the ways of the Master. Sino sa inyo naniniwala aayos ang buhay natin sa tamang paraan? Amen? Tama. May idea sa iyo si Lord, kaya huwag kang magmamadali. Sabi mo sa atin mo, huwag kang mag-alala. Ha?
Ang kailangan kasi natin dito ang Panginoon at ang kanya liwanag. No? John chapter 8, verse 12. Basahin po natin ito. Ang ganda ng verse nito. No? I will go back to Jesus right now. Ito yung sabi ng Panginoong Jesus. No? Para mas ma-deal natin mabuti yung darkness sa life natin. Sabi niya, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, ibig sabihin, ang God's idea, yung God's knowledge na yon is in the person of our Lord Jesus Christ. If, sabi niya, I am the light of the Lord. Whoever, ibig sabihin tayo lahat pwede, kahit sino pwede. Whoever nga eh. So, ang pangalan mo ngayon, whoever. Sabi sa kanya, ikaw si whoever. Okay? Si whoever follows me will never walk in, ano ibig sabihin ng darkness? Kapag sumusunod ka sa Diyos, hindi ka lalakad sa ignorance. Hindi ka lalakad sa darkness. Ha? Hindi ka magpapaalipin sa halaman. Ha? Hindi ka susunod sa grapes. Okay? Nagtitindig ako. Ang pangit pakinggan, ano? Kaya pag nakakakita ka nagiinuman, matatawa kayo sa kawawa naman itong mga grapes people na to. O may meeting ang mga grapes. Kawawa, kinontrol lang ng grapes eh. Amen. Sa bandang loob naman, mga nagchochongki, nako, kawawa. Ito yung mga pinag-uutosan ng halaman. Singot! I will never let halaman to control me. And I will never let. Sino rito hindi ka magpapakontrol sa halaman, sa marijuana? Come on. Sino rito hindi ka na magpapakontrol sa grapes? Pastor, try lang naman eh. Yun na nga eh. Pag ignorant ka, whoever, ano sabi ng Bible? Balik mo yung verse, kapatid. Ang ganda kasi nito, no? Ang ganda ng verse niya, no? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yon. Yung light of life na yon, yung mga sumusunod daw sa kanya, bibigyan niya ng mayamang idea. Yan. Kaya kung ako sabi mo, sunod na tayo kay Lord. Sabi mo sa kanya, sunod na tayo kay Lord. Sino rito yung gustong sumunod sa Panginoon? Come on. Ha? Yan po ang kailangan natin. Sabi po ng Bible, sa Isaiah 50 verse 10, ang ganda ng Isaiah 50 verse 10. So binibigyan ko kayo ng mga verses na pwede nyong itago. Ha? Pag-aralan nyo, baguhin nyo mamayang gabi. Who among you fears the Lord and obey the words of His servant? Let the one who work in dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on their God. Ibig sabihin, ganito, yung mga nasa darkness ngayon, yung nagwawalk sa darkness na walang light, ibig sabihin, yung nagwawalk ka sa ignorance na wala kang ka-idea galing sa Diyos, magtiwala ka sa pangalan ng Panginoon and rely on their God. Magtiwala ka sa Diyos. Kung kayo po nasa dilim ngayon, hindi ko sinasabing wala kayong pag-asa. Ang sinasabi ko nga sa inyo, rely on God. Those who walk in darkness, who has no light, trust in the name of the Lord. Sino po rito gusto magtiwala sa Panginoon? Alam ko po, may mga tao po dito nalilito ngayon, nahihirapan, hindi mo alam ang gagawin mo. In fact, bago ka nakarating dito, takot ng problema, struggle. Pero finally, you are here because God don't want you to stay in darkness. God wants you to trust God. God wants you to believe on Him. Believe on His Word. Para pag uwi mo mula sa lugar na ito, meron kang lalapitan ng Panginoon. Alam mo, wala ako palagi sa tabi mo. Wala sa palagi sa leader mo. Pero ang Diyos, lagi mong kasama, lagi mong kapiling. At hindi Kanya pababayaan. Lumapit ka lang sa Kanya, ikaw ay bibigyan ng liwanag. Amen? Sino rito excited na bigyan ka ng Panginoon ng liwanag? Amen. Sa totoo lang po, ito po yung isa sa pinakamahalagang verse. Now, in John chapter 9 verse 5, okay? Ano po sabi dito? 9 verse 5. John, I think it's John. Yes, while I am in the world, I am the light of the world. Kinakanta ba natin dito, Grace, yung we
We are the light of the world. Kinakanta natin dito yan. We are the city on a hill. Di ba? I like that song kasi po, pinoportray nito na sinasabi ng Panginoon, while I am in the world. Nung nagkatawang tao siya, sabi niya, sino daw siya? I am the light of the world. Parang sinabi niya, nung nandito ako sa mundong madilim, ako yung liwanag. Ako yung God's idea na nagkatawang tao. At kapag may relasyon ka sa akin, mayroon ka ding God's idea, knowledge of God na makukuha mo sa Panginoong Yesus. Kasi po si Kristo po talaga yung dispensers ng light na nasa atin po. Amen? Dito po sa Acts 28 verse 18, another passage of the scripture, sabi po dito, to open their eyes and turn them from darkness to light. Sa book of Acts, si Jesus is to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Ang tao po kapag nasa darkness, ignorance, control po yan ni Satan. Pero the Lord will open their eyes and they turn them from darkness to light and from the power of Satan to the power of God. So that they may receive what? Forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Dalawa lang kasi tayo nagko-control eh. Satanic control or God's control. But when God open your eyes, you begin to see the God's word, the knowledge of God, God's idea. He will turn you from the control of the devil. Your life will be under the control of God. Ito pong huling verse na gusto kong babasahin, then we will pray, is 1 John chapter 2, verse 8. Ang ganda po. Sabi po, yet I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Hallelujah. Darkness is passing and the true light is what? Shining. It's already shining. Kaya wala ho dapat mga kapatiran sa Panginoon. Wala ho dapat sa ating nananatili sa darkness. Kasi po, ang true light is already shining. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon?